Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger, they don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience, also lessons. So what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Yes. Poverty, hunger. Yes. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there is really a plan on how to uplift the citizens from poverty, and that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education. And not just the education that we see now, but modernization of education as well. It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is kasi sabi niya na, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope, ma'am, and what lessons can we learn from the way you cope, Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Don't look. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na, at syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog na buhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi, di ba, nag-shampoo tayo, Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya.
Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress, siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while, it took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very, very unique ang sinabi niyo. Ha? Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing, saka professional, magandang advice yun mga sinabi niyo, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro ang vitamins ko, yes, ang maintenance ko isa lang. Yes, ang vitamins ko 1,000. wow. So take vitamins, don't forget. Vitamins ko 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. May tanong. Ayan, si Mr. One of the earliest. Yes. Pakibigay naman kay Mr. Ian ng GMA 7, one of the earliest to come here. Paki-mention your name ulit kahit kilala na kayo ni PP. Thank you. Microphone, Clarissa. VP, good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na
hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay doon sa mga flood control projects po. Sasagutin yan ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker. Former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment diyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano masasabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot. Tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of Sorry? course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing witness. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila, sa tingin ko, susubukan nila
napaabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a bread or tinapay, anong bread Kung po tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga, Taga Manila Times magaling. definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yun. Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Wala na, no? Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. Last question daw. Isa number 1 fan mo siya. Yes, nakasama. Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa
posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny, so takot. Paranoia siguro kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganon yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President Marcos, may ginawa po bang parang case build-up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng
Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan, and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all Yes. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun yung childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. So, unfortunately ngayon, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng 4 na pandesal. If at all, meron silang maibigay sa anak nila, isang piraso na pandesal. And we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy not just 1 piece of pandesal, but kung gusto ng bata na kumain ng 5 piraso, dapat nabibigyan ng oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng 5 piraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Maraming salamat. Thank you very much, Vice President.